Alam po natin ngayong umaga at binigyan tayo ng pagkakataon. Mamamayang Liberal Party List Representative at House Senior Deputy Minority Leader Representative Laila De Lima. Kong Laila, magandang umaga po sa inyo. Ayun, nawala. Oo, tawag ulit natin, tawag ha. Si Kong Laila ang nag-motion din to open yung box na yon, no, na naglalaman po ng ITR ng Vice President, no. Ngayon, katatagan because parang kung wala naman kumbaga kailangan pang i-establish kasi well, it's water under the bridge actually. Ngayon na matatanong natin kay Kong dahil nakapag-determine na nga ng probable cause. So basically, ang tanong na lang doon kung pagpalagay natin na hindi pa nagde-determine ng probable cause, kasi parang ano pa bang hahanapin natin dito, sapat-sapat na sa feeling ng ilang pong mambabatas yung probable cause na nakita nila para may akyat sa trial. Alright? So that could be the major reason. Okay? Andito na si Kong. Okay. Kong, magandang umaga po sa inyo. Naputol tayo. Magandang umaga. Si Ricky Rosales, Kong Laila. Yes, magandang umaga Ricky, magandang umaga sa nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Opo, nako, salamat sa inyong panahon at siyempre sa ibabahagi po ninyo sa atin ngayon. Kung gaano kayo ka-confident ngayon after what happened, no? We determined the probable cause because ang feel ko with your motions, yung mga naging statement po ninyo na parang you're trying to firm the case para hindi na ito mabutasan because we know what the other camp, the Vice President's camp is doing, no? Pinuputasan yung technical process. Gaano ngayon ka-confident po kayo sa inyong panig pag ito po ay pinagbotohan na, opo, at saka pag ina-iron out na po ninyo yung rules of impeachment, Kong Laila? Confident po kami. Nakita nyo naman po kahapon na unanimous yung naging boto ng committee. Unanimous, so not a single dissent. Tsaka nakita kasi nila na evidence-based. Mm-hmm. Hindi lang mga conclusory remarks, hindi lang mga haka-haka, hindi lang mga espekulasyon, hindi lang mga opinion, hindi lang mga, yung mga mabababaw na mga basehan. Mm-hmm. Kundi mabibigat yung mga basehan. Ebidensya talaga. Opo. Testimonial, mga sinumpaang salaysay, mga official findings of relevant agencies, particularly Ombudsman, AMLAC, and then COA. Opo. So, ebidensya po yun. No one can deny na these are all evidence-based. Mm-hmm. Yung naging conclusion na there is probable cause para dun sa dalawang impeachment complaints. Opo. The Sabali et al. And the Cabrera complaints ay base talaga sa ebidensya. That's why minarapat ko talaga kahapon, Ricky, Opo. na mag-present ng summation. Yes. So right before the voting, I deemed it ideal and fitting na magbigay muna ako ng summation or closing statement. Mm-hmm. Na hinimay ko, although may presentation din, may PowerPoint presentation, hinimay ko isa-isa yung mga grounds. Mm-hmm. At ano yung mga ebidensya. Mm-hmm. At nagpakita rin nga kami at the end of the presentation before the voting yung video. Mm-hmm. Kasi nga sabi ko mas maganda kung meron tayong visual, Yeah. meron talagang video na pwedeng ipakalat sa publiko, sa SOCMED, Mm-mm. na mas maiintindihan in more or less clear terms, hindi lang legalist, hindi yung mga legal terms, kundi yung maiintindihan ng mga pangkaraniwang audience. Yes. So, sa tingin ko, nakatulong yon kung bakit nakumbinsi talaga yung buong committee ng mga present kahapon dun sa pag-arrive at that finding Mm-mm. na meron talagang probable cause. At sinabi ko nga, I was emphasizing na more than probable cause, higit pa, sumobra pa Yeah. dun sa threshold na yan. Opo. Dahil nga evidence-based. Opo. Kung, although parang water under the bridge kasi nakapag-decide naman na dun sa box na naglalaman ng ITR, but I think tama ako na kayo yung nag-motion po to open that Yes. What were you thinking then? Ano pa ang pangangailangan sanang mabuksan yon
despite na binabanggit po nyo ngayon na over na nga yung evidence. And I think that's the basis of other members na bumoto na wag nang buksan. Wag na lang, Apo, yes. apo. Opo. So, I agree na talagang may probable cause and more than enough, 'di ba? Kaya at yun nga talaga yung naging, as I said dun sa aking summation. Pero ang ano ko naman is that inassert ng commission ng committee yung authority, yung jurisdiction. Kasi kung naniniwala kami, kasi wala naman nagkontra dun sa punto na merong kapangyarihan o ako ang committee na magsabina ng mga records na yan from the BIR. Kasi nga, we are sitting in an impeachment proceedings, hindi ordinaryong legislative inquiry lang in aid of legislation. Kasi yes, meron yung general rule of confidentiality of a taxpayer information, pero hindi naman absolute na rule yan. Ang isa niyang exception ay kapag daw hiniling o request ng House, a proper committee of the House, yung in aid of legislation. Pero dapat daw sa executive session. Now, ang punto ko po, I've been emphasizing that, is that kung yung House sitting in a committee, in a hearing or proceedings in aid of legislation is considered an exception, pwede ibigay yung mga hinihinging mga records na yan with more reason na kapag umuupo as impeachment. Kasi ang power sa impeachment proceedings flows directly from the Constitution. So hindi pwedeng mangibabaw ang ordinary statute, which is the tax code or National Internal Revenue Code, sa konstitusyon. At wala naman po akong narinig doon na kinukontra yan. Kaya lang, ang sinasabi nga, hindi na natin yan kailangan ngayon dahil nga may probable cause. Ang counter-argument ko naman dyan, Ricky, is that kung naniniwala kami, kung ang posisyon ay talagang nasa kapangyarihan namin na gawin yan, isabina at i-examine yung mga records na yan, dapat ay ipakita talaga, gamitin yung kapangyarihan na yan. Why hold back your punches? Na nasa kapangyarihan mo na gawin yan. Yun ang aking punto. At isa pa po, para sa akin mahalaga, pero unfortunately hindi naman po yan na parang na konsidera. O hindi ko po alam kung they really got, or many of them did not get kung nakuha nila yung import nung sinabi ko, na let us remember na later, tayo yung magpo-prosecute sa Senado. Yun. Pag naiakyat na sa Senado yung articles of impeachment, magta-trial na. Ang prosecutors, di ba, hindi kami pwedeng mag-present ng ebidensya na hindi pa namin nakikita. Exactly. Di ba? Yes. Kahit man lang silipin, ang ano ko nga, sana man lang, nag-inventory man lang, tiningnan talaga kung ano yung laman at nag-inventory. Ano ba talaga yung mga laman yan at magkaroon sana ng initial determination na magagamit talaga yung mga records na yan para mas mapalakas yung kaso towards conviction. So yun po ang pinakapunto. You don't go to a trial na blinded ka kung anong ipupresenta mong ebidensya. Isa po yung naging punto ko. But of course, I was overruled. 6 lang po ata kami lahat na nagsabing let's proceed with the opening of that box. Because, the majority, a clear majority of the committee voted otherwise. So, that's majority. The rule of the majority would prevail. Tsaka in rare occasion, nag-depart kayo ng posisyon ni Kong Chiel eh. Opo. Na-notice nga yun. Nahalata nga yun ni Chair Luis Tro. For once. Opo. Kasi Kong, tama, na-confirm ko ngayon sa'yo yung feeling ko. Kasi pag-uugnayin yung huli mong motion to consolidate the Sabali et al. Complaint at saka yung Cabrera complaint, saka yung binabanggit mo ngayon, yun yung nafe-feel ko eh. You're trying to firm the ground. Kasi nga, pag akyat sa trial, parang doon ka nakatingin, Kong eh. Di ba? Tama ba ako? Parang doon ka yun yung nakikita mo. Kasi nga, given na naniniwala kayo na labis-labis pa nga ang probable cause, pero hindi siya eh. Di ba? Is that correct?
Opo. Mm. Para mas malakas. At yun na nga, para makita na yung ebidensya. At sigurado na kami Yeah. sa pag-present Yeah. ng ebidensya na yan before the Senate. But of course, we're looking at the Senate already kasi if I may say so, ay confident naman po kami. Confident po ako na pagdating sa plenary ay we have the numbers. Makukuha po yung at least one-third, One-third, which is oo. about 105 or 106. 53 na po yung bumoto unanimously doon sa committee level. So ilan pa po ang hahabulin, 52 or 53, and in fact mas maganda kung talagang more than Oo. one-third ang makuha namin. So confident naman po. Yeah. So I'm looking forward already na lalong mapalakas kapag Yeah. nandun na Yeah. sa Senado. Yeah, and then yung argument ninyo when you motion about yung consolidation, hindi nga kasi siya process lang eh. Parang may institutional drive eh. So kailangan talaga solid. Now, Yes. Kung on the process, parang ano ba ito? Pinag-uusapan nyo na kasi narinig ko kayo sa isang interview na hindi naman automatic kayo magiging prosecutor dito. Pero ito ba'y napag-uusapan na po ngayon? Sino mag-handle ito? Kung sakali na ito nga ho'y talaga mayakit for trial? Hindi ko po alam kung pinag-uusapan na. Opo. Pwede na may mga nag-uusap-usap na tungkol dyan, but I'm not privy to it. Oo. So sa ngayon, hindi pa ho natin alam kung sino talaga magko-constitute o magko-comprise ng panel of prosecutors. Remember nung last impeachment, yung 2025 impeachment na Opo. hindi natuloy sa Senado, meron ng mga napipisil noon, meron ng more or less listahan. Pero hindi naman natuloy. No, this time around kasi the proper time na pag-uusapan yan ay kapag talaga na botohan na sa plenary at nakuha na yung required number, yung one-third. Saka pa lang yan pag-uusapan. Ayun. At, at yung mga makukonsidera, yung mga pangalan na kukonsidera, syempre, kakausapin naman yan isa-isa para kunin yung mga pasya kung willing ba na maging member ng panel of Opo. prosecutors. At kayo naman very much willing, sabi nyo nga, to be a Well, I prosecutor. will consider it, just like last time. Yeah, I'm yeah. not offering myself. I'm not volunteering. Opo. So, hintayin ko na lang po na sabihin sa kanila, sabihin po sa akin na pwede bang maging miyembro ka ng panel of prosecutors, and I will decide in due time. Alright. Kung last na po ito, hindi ko lang pwedeng pakawalan kasi napakalaking usapin. Ito pong pagharap ng NBI, and you said, quoted naman kayo ngayon sa mga dyaryo, na sa nakikita ninyo, kung hindi man ito ang pinakamalakas, pero ito yung isa sa pinakamalakas talaga na ebidensya na ma-impeach si Vice President, ito yung grave threats. No, ito yung mga pagbabanta. Yes. Ngayon, how do you see this in trial? And then may separate case ito. Sabi ko nga kanina, hindi lang ito sa impeachment. Kung hindi sa regular court, ito'y magpupush through. Paano niyo po ito tinitimbang, Kong? Okay, I hold the view na talagang isa yan sa pinakamalakas, kung hindi yung pinakamalakas. Bakit malakas? Kasi nandyan na mismo ang ebidensya. Yung video. Yung narinig mismo, nakita natin kung gaano kagalit, kung gaano nag-meltdown si VP Sara at paano niya hinayag yung threat na yan. Kitang-kita natin yan. At na-authenticate ng NBI yung video. Walang kaduda-duda na authentic. Hindi yan fake, hindi yan AI. So, nandyan mismo ang ebidensya. Hindi na kailangan ng mga papeles. So, pwede pang dagdagan ng mga papeles, like for example, the investigation report or the affidavit of investigation ng NBI na prinisenta din o sinabmit din sa committee kahapon. Diba? So, pero malakas dahil nga doon, nakita natin na tayo, yung buong bansa ata nakakita noon. And then, paulit-ulit ngang plinay kahapon doon sa hearing just to emphasize. Opo. Saka para ma-emphasize na hindi biro ito, hindi maliit na bagay yan. That the second highest official of the land threatening the highest the highest official, Apo. the president, and then the first lady and the former speaker of the house. Wala ho tayo makikitang ganyang sitwasyon o pangyayari sa ibang
bansa. And when you make a threat against the president is not an ordinary citizen, that is a threat against the government. So, napakalakas nito. Yung ulitin lang uli, ipakita uli yung video na yan. At karapat dapat ba yung ganyan na may pagkataong ganyan na very openly ay nagbabanta? Pwede bang maging leader ang isang taong ganon na meron issue ngayon sa kanyang psychological fitness na meron kaya nga in-emphasize ko rin yun kung napansin niyo po, in-emphasize ko rin po yun sa manifestation ko na actually may history kasi of violence, may propensity for violence yung pamilya nila. Right. Diba? Yes. So yun ang gusto kong ipa sa ating mga kababayan na tingnan natin yan, karapat dapat ba na manatili pa sa posisyon naman na napakataas na posisyon ang isang opisyal na may ganyang pagkatao. Seryoso nga po ito dahil coming from you, human rights lawyer, kayo po umupo dyan, nag-imbestiga kayo ng matagal dyan, even yung sa Davao pa. So kung ganito, last question ko, no? Of course, itong impeachment kasi nakapako tayo on the political aspect of this, accountability. Pero dahil nga kayo human rights lawyer, doon kasi sabi ninyo parang threat ito for national security, di ba? So how would we handle this outside the impeachment court? I mean, the regular criminal case, civil case. So paano po kaya ito? Can you educate us on that? Okay, remember sa impeachment case, assuming makapasa na sa House at mapunta na sa Senado at assuming ma-convict si VP Sara. So ano ang consequences? Maalis siya, she will be removed from office as Vice President at madidisqualify siya perpetually from holding further public office. But she will still be held liable under other laws. She will still be held civilly, criminally, and administratively liable. And meron na ngang kaso yung NBI na i-file na nila sa DOJ. So magpo-proceed dan yung 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. So hinihintay na lang po ata yung resolution ng DOJ kung pumasa ba doon sa threshold sa DOJ. Remember, sa bagong circular ng DOJ, hindi lang probable cause, kundi yung prima facie case with reasonable certainty of conviction. So that will proceed. Yung mga criminal cases na yan. Kahit nga mga iba pang mga kaso, for example, yung graft and corruption, nag-ground din yung mga yung misuse or abuse of confidential funds kasi malinaw sa Constitution na hindi pinepreclude yung iba pang mga possible liabilities ng respondent sa impeachment kahit nga kung ma-convict yung respondent at kahit nga hindi ma-convict kasi ibang labanan sa impeachment ay magpo-proceed pa rin lahat ng mga kaso na yan. Yes. Kasi kailangan malinaw yun. So you're saying even not convicted, the case will push through at pwedeng magkaroon din ng accountability, parang conviction for that. Tama po yan. Yun. Alright. Ako, Kong Laila, we took so much of your time pero salamat po sa inyong oras. Sana maulit, Kong. Salamat po at mabuhay ka. Maraming salamat din. Have a good day. Thank you. Si Representative Laila De Lima, House Senior Deputy Minority Leader at Mamamayang Liberal Party List Representative. Thank you.